Tayo po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kagandahan ng araw na ito na ibinigay niya upang tayo ay magkasama-sama sa lugar na ito at manambahan tayo sa ating Diyos at Ama, sa Espiritu at sa katotohanan. At sa umaga pong ito ay patuloy po nating pinag-aaralan ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayon po ay tayo'y narito sa Kapitulo 12 at nais ko pong basahin ang talatang 1 hanggang talatang 10. Ikalawang Korinto, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang talatang 10. Ganito po ang siyang isinasad: kailangan ako'y magmalaki kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang, ngunit ako'y magpapatuloy sa mga pangitain at mga pahayag ng Panginoon. Kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, meron ng 14 na taon ang nakakaraan, dinala sa ikatlong langit. Kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakalam. At nalalaman ko na ang taong iyon, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam. Diyos ang nakakalam. At dinala pa itaas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin, na hindi ipinapahintulot sa tao na ulitin. Alang-alang sa taong yun, ako'y magmamalaki. Ngunit alang-alang sa aking sarili ay hindi ako magmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. Ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin, lalo na dahil sa kalabisan na mga pahayag. Kaya't upang ako'y wag magyabang ng labis, binibigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y wag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nananalangin sa Panginoon tungkol dito, at lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Hanggang dito lamang po ang pagbasa natin sa banal na salita ng Panginoon. Tunay na dito po sa ating mga binasa, mga minamahal, ay nagpapahayag ang patuloy na pangatwiran ni Pablo sa mga huwad na apostol at mga huwad na mga pastor. Sapagkat binanggit dito ni Pablo ang tungkol sa mga nagmamalaki na sila ay mga apostol at sila ay mga pastor at mga nagtuturo, at kanyang isinasaad
na ang mga iyon ay hindi tunay na nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Sapagkat dito sa Kapitulo 11 ay mapapansin natin na hindi lahat na nangangaral tungkol sa pangalan ni Jesus ay tunay na ebanghelyo. Inyong pansinin itong sinabi ni Pablo sa talatang 3. Ang sabi niya, ngunit ako'y natatakot na kung paanong si Eva ay dinaya ng ahas sa pamagitan ng kanyang katusuhan. Ang inyong mga pag-iisip ay maligaw mula sa katapatan at kadalisayan kay Kristo. At inyong pansinin din ang sinabi sa talatang 4, sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus, sabi dito, ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu, sabi dito, ibang espiritu, na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo. So dito tinutukoy, ibang ebanghelyo, na hindi nyo tinanggap, kayo agad na napapasakop doon. Tatlong bagay ang makikita natin dito sa talatang 4, mga minamahal, na may mga nagtuturo tungkol kay Jesus. Ngunit, ang palatandaan dito ay yung hindi ipinangaral ni Pablo. Ibig sabihin, kaiba sa ipinapangaral na ebanghelyo. Ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ang ibig sabihin ay mabuting balita. At ano ang mabuting balita? Ang balita na ang Panginoong Jesucristo ay isinugo at ibinigay ng Diyos sa atin ng Ama upang ang sino man sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo na isinugo ng Ama, siya ay dumako doon sa krus. Sa pagdako niya, sabi sa Isaiah Kapitulo 53, Kanyang dinala ang ating mga kasalanan. Kanyang inako ang kamatayan para sa atin. Sapagkat na magkasala si Adan, kasama tayo sapagkat tayo ang kanyang mga anak. Minana natin ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So inako ng Panginoon ang kamatayan para sa atin. Hinango tayo mula sa pusod ng kasalanan, ng kadiliman at inilipat tayo sa kaliwanagan. At yun ang siyang tinutukoy na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At yung sinasabi na ebanghelyo, ibang Jesus, ito yung mga nagpapanggap na nangangaral tungkol sa ibang kaligtasan. Ang isang halimbawa dito ay pangaral na kung gusto nyo may pala ang inyong mga pangalan sa aklat ng buhay, tanggapin nyo si Kristo. Yun ay mali na katuruan. Sapagkat ang tao ang siyang gumagawa ng desisyon. Sapagkat ang kaligtasan ay mula sa Diyos at ang Diyos ang siyang nagligtas sa atin at ang Diyos ang nagbigay kay Kristo na ating Panginoon upang tayo ay iligtas. Kaya nga't yun ang biyaya ng Diyos na si Kristo ang biyaya ng Diyos sa ating kaligtasan at buhay na walang hanggan. Maya-maya, lagi nating, lalo nating pagmamasdan ng mga bagay nito. So yun ang sinasabi na ibang ebanghelyo o yung ibang Jesus at
sabi dito ni Pablo, inyong pagmasdan kung paano na si Eva ay dinaya ng ahas. Kaya sabi niya dito, sa mga mananampalataya, ay ang ipinangangaral nila ay ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. So, naunawaan ng mga taga-Korinto kung ano ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, na ang ebanghelyo ay ang Panginoong Jesucristo. Ang ikalawa na tinutukoy dito ay yung ibang espiritu. Ang Panginoong Jesucristo, nung siya ay nabubuhay, pinangako niya na kanyang isusugo ang paraklet o ang mang-aaliw o ang banal na espiritu o ang kanyang espiritu sa mga mananampalataya, sapagkat hindi niya ninanais na ang mga mananampalataya ay nag-iisa. Kailangan sila ay tinuturuan. Kinakailangan ang banal na espiritu ay manatili sa puso ng mga mananampalataya. O kaya nga't ang banal na espiritu ay ikalawang kaloob. Unang kaloob ay ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak, ang Panginoong Jesucristo ng Diyos. At ang ikalawang kaloob, ibinigay niya sa atin ang kanyang banal na espiritu. Kaya yung sinabi dito na ibang espiritu, ibig sabihin, yung espiritong yun ay kasinungalingan. Ibig sabihin, sabi nga ng Panginoon sa Juan kapitulo 8, talatang 40, sabi po dito, na ang kanilang ama, sabi dito sa talatang 44 ng Juan, sabi ng Panginoon sa Kristo sa mga Paraseyo, sa Diyoseyo at mga eskriba, sabi niya, kayo'y mula sa inyong amang Diablo at ang nais ninyong gawin ay ang kagustuhan ng inyong ama. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng simula at hindi naninindigan sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag siya ay nagsasalita ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita ayon sa kanyang sariling likas sapagkat siya ay sinungaling, ama ng kasinungalingan. Yan ang espiritu na binabanggit dito na ibang espiritu sa talatang 4 dito sa ikalawang Korinto kapitulo 11. Ibang espiritu. Taglay ang kasinungalingan, taglay ang panininlang, taglay ang pagsasalita ng ibang ebanghelyo. Kaya yung pangatlo na tututukoy dito ay ibang ebanghelyo, another gospel, ang sabi dito. Na ibig sabihin ay kaiba sa itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga't binibigyan din ni Pablo mga bagay na yun. At dahil sa nagkakaroon na suliranin sa ikalawang Korinto, sa mga taga-Korinto, ay binanggit niya ang tungkol sa kanyang pagmamayabang, pero hindi pagmamayabang dahil sa maraming pangitain at kapahayagan ang kanyang ginawa, kundi dahil sa kanyang kahinaan. Katunayan ay sinabi dito ni Pablo ang kanyang mga kahinaan nating babanggitin maya-maya. Kaya sabi niya sa talatang 1 ng kapitulo 12, kailangang ako'y magmalaki kahit ito'y hindi pakinabang. Ang dahilan ay sapagkat ang mga bagay na iyon ay pansarili at para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo.
Dito ay sinasaad na ang mga bagay na ito ay pagpapahayag. Ang ating tema ay tungkol sa pangitain at mga kapahayagan na tinanggap ni Pablo sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon sapagkat siya ay dinala ng Panginoon sa ikatlong kalangitan. Bagamat nasabi dito ni Pablo yung tinatawag na expediency, ang ibig sabihin ay hindi ko ipinagmamalaki o hindi nababagay o hindi napapanahon o hindi naangkop na siya ay magmalaki sa kanyang sarili, kundi siya ay nagmamalaki sa Panginoon. Na lahat ng mga bagay na anuman ang ginawa ng Diyos sa kanya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ito ay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. O kaya nga si Pablo, kung ating mapapansin, ay sumulat, yung unang sulat ni Pablo, ito ay nangyari noong 54 AD. Matapos na siya ay mangaral sa mga taga-Korinto, na laman niya, nang siya ay umalis, nabalitaan niya na may mga suliranin. Kaya nga, yung kapitulo 1 lamang ng unang Korinto medyo merong suliranin. Sabi ay, sa kanilang grupo ay, ako'y kay Apollos, ako'y kay Pablo, ako'y kay Kristo. Sabi na ni Pablo, bakit? Nahati ba ang katawan ng Panginoon sapagkat ang Iglesia ay katawan ng ating Panginoon sa Kristo at ang mga mananampalataya ay katawan ng ating Panginoong sa Kristo. Sila ang kapulungan na itinakda ng Panginoon na makasama at hindi pwedeng nag-aaway-away, kundi ang sabi, kinakailangan mag-ibigan sa isa't isa. And then, marami tayong nakikitang problema sa unang Korinto. Katulad na lamang ng relasyon sa mag-asawa, hindi sa mga kaloob, kahit na yung communion ay meron silang suliranin. Kaya itinutuwid ni Pablo. Pati ang mga kaloob ay itinutuwid ni Pablo. O kaya nga, ang mga bagay na yun ay sinabi niya noong 54 AD. Ito ang sulat. Itong ikalawang Korinto ay sinulat niya noong 58 AD. At dito ay tinutukoy niya ang maraming bagay. Higit sa lahat, malaking portion ang kanyang tinutukoy dito tungkol sa may mga lumiligalig na mga hidwang, mga apostol at mga pastor sa kanilang grupo. At dito nga nabanggit ni Pablo yung kanyang sinabi dito na kailangang ako'y magmalaki. Kahit ito'y hindi kapaki-pakinabang, ngunit ako'y magpapatuloy sa pangitain at mga pahayag ng Panginoon. So dito mga minamahal ay tinutukoy ni Pablo yung talatang 2 at hanggang talatang 4 na ang sabi dito, kilala ko ang isang lalaki kay Kristo, meron ng 14 na taon ang nakaraan, dinala sa ikatlong langit, kung nasa katawan man o kung nasa labas ng katawan, hindi ko alam, ang Diyos ang siyang nakakalam. At nalalaman ko na ang tao yun, kung nasa katawan man o nasa labas ng katawan, hindi ko alam, ang Diyos ang nakakalam,
at dinala paitaas patungo sa paraiso. At nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin, hindi pinahintulot sa tao na ulitin. Kaya yung talatang 5, alang-alang sa tao yun, ako'y magmamalaki, ngunit alang-alang sa aking sarili ay hindi ako magmamalaki maliban sa aking mga kahinaan. So sinabi dito na kilala niya ang isang lalaki kay Kristo. Yung binabanggit dito ay nasa tinatawag na third person. So in English, third person, sapagkat imbis na banggitin niya ang kanyang sarili, ay meron siya sinabi na isang lalaki na siya ay dinala. Kung ating titingnan, mismo siya ang dinala ng Panginoon doon sa langit. Kaya third person ang kanyang pagkagamit, I knew a man in Christ. Sabi niya. Sa banal na kasulatan ay dinala sa ikatlong langit, sabi sa verse 2. Sa ating unawa ay nahahati ang langit sa tatlo. Una, meron tinatawag na himpapawid. Ang himpapawid, ito ay binubuo ng mga ulap. At ito ay binubuo ng mga atmosphere. And then, ito ay lugar na sa himpapawid ay makikita natin ang iba't ibang mga object at mga ibon na lumilipad. Yan ang tinatawag na himpapawid. Pagkatapos ng himpapawid, ito ang tinatawag na kalawakan. Ang kalawakan, yun naroon ang mga buwan, ang mga planeta, ang mga bituin, at kung merong mga galaxy, yun ang makikita natin. And doon ang araw, buwan, at mga bituin na mahirap abutin kasi ang sabi ng mga scientists, ang mga layo noon ay light years ang tawag. So ano ba ibig sabihin ng light year? Yun yung distansya. Halimbawa, katulad ng Mars, no? Merong light year or araw, light year. Ang isang light year ay 9.46 kilometers. Ibig sabihin, ito ang light year. So yung agwat, para sa ating maunawaan, ilang kilometro yun? Ang sabi ay 9.46 kilometers. Yan ang tinuturing na light year. Tapos, after ng kalawakan, ito na ngayon yung langit. Nasabi dito ang mga langit ay beyond the star. Napakalayo. At ito ang tahanan ng ating Diyos at Ama at gayon din ng mga anghel. Ito rin ang tahanan ng mga banal na espiritu. Ibig sabihin, yung mga nauna sa atin ay naroon sa third heaven. At ito ang tinatahanan ng Diyos na kung saan doon dinala ng Panginoon Diyos si Pablo. At ang mga bagay na yon ay sinabi dito na hindi siya pinayagan na sabihin ang mga bagay na yon, sabi sa talatang 4. At ang sabi niya, dinala siya patungo sa paraiso at nakarinig ng mga salitang hindi dapat sabihin na hindi pinahintulot sa tao na ulitin. So, hindi siya pinayagan. Pero alam natin na ang Panginoong Jesucristo lamang ang siyang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos
upang sabihin ang mga bagay na nararapat, at yun ay mababasa natin sa Revelation tungkol sa mga bagay na langit at mga bagay na naroroon ang mga mananampalatayang nauna at din ang mga banal na mga anghel. So, ang sinabi dito ni Pablo na narration ay sabi niya, I knew a man in Christ. Ang sabi dito ay 14 years ago. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakarating sa Korinto, ipinahayag na ito sa kanya ng Panginoon. Yung salitang I knew a man in Christ. Yung phrase na man in Christ, yung lalaking kay Kristo, ang ibig sabihin ay ang Panginoong Jesucristo ay gumagawa at kumikilos doon sa mga pinili niya at mga hinirang niya. Ang mga mananampalataya ay nakaugpong sa Panginoong Jesucristo na ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ito ang sinasabi na a man in Christ, na nagpapahayag na ang lalaking yun ay na kay Kristo at ang buhay ay dumadaloy sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan ay dumadaloy sa Kanya at ang buhay niya ay isang buhay tulad sa isang bata na siyang kinupkop ng Diyos. At ang lalaking yun na kay Kristo ay hindi na mamamatay kailanman at hindi na rin tatanda. At yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan, wala na silang kamatayan. Wala na rin silang pagtanda. Yung napapansin ng ating kaluluwa ay hindi natutulog, laging buhay yan. Pag kayo'y natulog, nakapanaginip kayo. Yan yung kaluluwa na kung ano-ano ang mga iniisip. Kaya kung minsan, pag kayo'y nakapakinig na nakapanood ng pelikula, ay hanggang sa panaginip, naalala nyo. Minsan, hinahabol kayo, para kayong hindi takbo. Ganun. Yan yung kaluluwa na hindi natutulog. Laging gising yan. Pag mahimbing ang inyong tulog, tahimik. Hindi natutulog, pero tahimik ang ating kaluluwa. Yan ang mga bagay na kinakailangan ating nararanasan. At yung na kay Kristo ay bagong nilalang. Bakit bagong nilalang? Sapagkat sila'y ipinanganak sa Espiritu. Ipinanganak sila ng Diyos sa Espiritu. Para lalo nating maunawaan, tayo ay ipinanganak ng ating mga magulang, ng ating ina dito sa lupa. Pero ang mga mananampalataya ay ipinanganak sa langit, sa Sion, sa lungsod ng Diyos. Pinanganak tayo sa Espiritu. Hindi tayo pinanganak sa kalawakan.
Kundi pinanganak tayo sa Sion na lungsod ng Diyos. At pagkatapos na tayo ay panganak ng Diyos, binigyan tayo ng mga kanya-kanyang pangalan. Alam ba ninyo na mga bituin ay may kanya-kanyang pangalan? Kahit milyon-milyon yan, laksa-laksa, angaw-angaw, meron silang mga pangalan. Ganyang kapangyarihan ng Panginoon. Mas lalo na ang ating Diyos na mga mananampalataya ay pinagkalooban ng pangalan. Bakit pinagkalooban ng pangalan? Kasi sila'y itinala sa aklat ng buhay. Yung mga pinanganak sa Espiritu ay ipinanganak, binigyan ng pangalan, at itinala sa aklat ng buhay at ibinigay sa ating Panginoon sa Kristo upang lahat ng mga ibinigay sa Kanya ng Ama ay Kanyang tubusin, mamagitan para sa atin at ipatawad sa atin ang ating mga kasalanan at pagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sino man na kay Kristo ay bagong nilalang. Sabi sa ikalawang Korinto, Kapitulo 5, talatang 17, kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang kanyang kasalanan ay pinatawad, hinugasan siya ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo, o kaya nga ang mga anak ay kinupkop ng Panginoon. Ang sabi sa sa Efeso Kapitulo 1, talatang 5, tayo'y itinalaga sa pagkupkop upang maging kanyang mga anak sa pamagitan ni Kristo. Yesu Kristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. So ipinapahayag dito ng Diyos yung kanyang kalooban, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang mayamang habag o awa at dakilang pag-ibig ay tayo'y itinalaga, kinukop, at upang maging kanyang mga anak. Biro niyo, dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya tayo, mga minamahal, ay sinisinta ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan. Iniibig niya tayo. Nahabag siya sa ating kalagayan. Ayaw niya na tayo manatili doon sa pusod ng kadiliman at maghirap. Ayaw niya na tayo nasa kamatayan. Inilipat niya tayo sa kanyang kaharian. At ang lahat ng bagay na ito, ayon sa talatang 6 ng Efeso Kapitulo 1, para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamagitan ng minamahal. Talagang napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit na tayo ay mahihina, labis ang pagmamahal niya sa atin. Kahit na hindi tayo nagiging matapat sa Panginoon, labis ang pagmamahal niya sa atin. Pero wag nating aabusuhin yung kanyang pagmamahal sa atin. Ipakita natin, pahayag natin, padama natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Tayo'y kanyang pinili. Ang Diyos ang siyang pumili sa atin, sabi sa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 13, inyong tingnan, na tayo'y pinili at ibinigay kay Kristo sapagkat ang sabi dito sa Hebreo, Kapitulo 2, talatang 13, at muli ilalagak ko ang aking pagtitiwala sa Kanya. Ito ay pangusap ng ating Panginoon sa Kristo.
At muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. So ang tanong ay, sino yung mga ibinigay ng Diyos kay Kristo? Ang mga hinirang, ang mga pinili. Ibinigay ng Diyos sa Panginoon sa Kristo. At sabi sa talatang 14, kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo. Kuminsan, kinakailangan na ipaliwanag natin to kasi hindi natin lubusang maunawaan. Ang pagkaunawa natin dito, wala pa ang sanlibutan. Ipinanganak tayo ng Diyos sa Espiritu. Nang tayo ipanganak, wala tayong katawan. Wala tayong katawan. Walang pandugo. Pero ang Diyos, sabi dito, ay naglaan ng laman at dugo para sa atin. Itong katawan natin to. Ito ay inilaan ng Diyos para sa atin, para mamuhay dito sa sanlibutan. Bigay ito ng Diyos. Pero kung titingnan natin ang walang hanggang nakaraan, pinili na tayo ng Diyos. At ang Diyos ang siyang naglaan ng katawan at dugo para sa atin. Itong katawang ito ay inilaan ng Diyos. At yung dugo natin ay inilaan ng Diyos. Sabi po sa talatang 2 ng Hebreo, Kapitulo 14, sapagkat ganun din ang ginawa ng Diyos sa Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo sa walang hanggan, itinakda na siya na maging tagapagligtas. Ang Panginoong Jesucristo ay itinakda upang tubusin ang mga mananampalataya. Kaya sabi dito sa talatang 14, at siya man, sabi dito sa banal na salita ng Panginoon, ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. So ang Panginoon Jesucristo ay binigyan at inilaan ang isang katawan na walang kasalanan sa pamagitan ni Birhen Maria. Kaya yung Apostles' Creed ay naglalaan, na nagsasabi na ipinaglihi ng banal na Espiritu ang Panginoong Jesucristo at ipinanganak siya ni Birhen Maria na may katawan at merong dugo. Kasi sabi dito ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito ang Panginoon. Kaya yung nauna ay yung mga anak, sabi sa talatang 13, ang Panginoong Jesucristo, sabi yun, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Sa mga mananampalataya ay mga anak ng Diyos na ibinigay ng Panginoon Diyos sa Kanya. At yan ang mga anak, sabi ng mga mananampalataya, mga anak na mabubuhay sa bawat henerasyon, hindi sabay-sabay silang ipapanganak o magkakaroon ng laman at dugo in every generation. Yon ang panukala ng Diyos. At siya man, ang Panginoong Jesucristo, ay nakibahagi sa mga bagay na ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang mapuksa, may kapangyarihan ang kamatayan sa makatwid
ay ang diablo. So dito tinutukoy ng banal na kasulatan. Kaya nga napakaganda yung experience ni Pablo kung paano na siya ay tinawag ng Diyos. At ito ay nasa Kapitulo 9, talatang 3 ng mga gawa. Na ang sabi dito sa paglalakbay ni Pablo ay dumating siya na malapit sa Damascus. Ibig sabihin doon sa daan ng Damascus ay biglang kumislap sa palibot niya ng isang liwanag mula sa langit. At dahil sa lakas at kapangyarihan ng liwanag na iyon ay bumaksak siya sa lupa. At narinig niya ang isang tinig na sa kanya ay nagsasabi, Saulo, Saulo. Yun ang unang pangalan ni Pablo hanggang sa palitang maging Pablo. Bakit mo ako pinag-uusig? At ang sabi niya, mahirap ang sumipa sa matulis na bagay. Kaya nga sabi ni Pablo dito sa talatang 9, sino ka ba, Panginoon? At sumagot, ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Sapagkat pinag-usig ni Pablo ang iglesia, dinadala niyang bihag ang masumpungan niya sa kanyang landas, sa kanyang harapan at maging istilan ay hinayaan niyang mamatay. Binato hanggang sa mamatay. Ngunit may binigay na instruction ng Panginoon. Tumindig ka, pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Siya ay sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. So, pinahayag. Kaya nga simula noon, ano ang naging hangarin ni Pablo sa buhay? Sabi niya sa Galatia, Kapitulo 1, talatang 16, na ipahayag ang kanyang anak sa akin upang siya ay aking ipangaral sa mga hintil. Hindi ako sumangguni sa sinumang laman at dugo. Ibig sabihin, personal na ang Panginoong Jesucristo ay nagpahayag sa kanya at binibigyan siya ng instruction ng banal na Espiritu. Pagkat ang banal na Espiritu ay pinagkaloob sa kanya. Ganon din ang mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay kinakailangang sumusunod sa tinig ng banal na Espiritu upang sundin ang kanyang kalooban. At dito ay tinutukoy din ang ginagawa ni Pablo tungkol sa kapisanan ng mga mananampalataya doon sa Corinto. Sabi sa Westminster Confession of Faith, ang sabi sa isang article tungkol sa Communion of the Saints, basahin ko man ito sa English, all saints that are united to Jesus Christ, their head, by His Spirit and by faith, have fellowship with Him in His graces, sufferings, death, resurrection, and glory, and being united to one another in love, they have communion in each other's gifts and graces, and are obliged to performance of such duties, public and private, as to conduce to their mutual good, both in the inward and outward man. So iyan ang hinahangad ni Pablo sa iglesia ng mga taga-Corinto, na sila'y nagkakaisa sa Espiritu at sa ating Panginoong Jesucristo. Pakikipag-fellowship sa Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng biyaya, kahirapan, kamatayan,
kabuhay na muli, at kalwalhatian. Ito ang ninanais ni Pablo na kanyang ipadama sa mga taga-Korinto na sa kanyang kahinaan at mga sakit siya'y nagmamapuri. Nasabi sa talatang 5 dito sa ating scripture reading, alang-alang sa taong yon, ako'y magmamalaki, ngunit alang-alang sa aking sarili, hindi ako magmamalaki maliban sa aking mga kahirapan. Ngunit kung nais kong magmalaki ay hindi ako magiging hangal sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sino mang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin. Ano-ano mga bagay na kanyang naranasan? Ito yung binanggit niya dito sa Kapitulo 11, talatang 21. Na ang sabi niya sa talatang 21, sa aking kahihiyan ay dapat kong sabihin, napakahina namin sa ganito, ngunit kung ang sino man ay malakas ang loob na nagmamalaki, ako ay nagsasalita bilang hangal. Malakas din ang loob ko na ipagmalaki yun. At sabi sa talatang 22, sila ba'y mga Hudyo? Ako man. Sila ba'y mga Israelitas? Ako man. Sila ba'y mga binhi ni Abraham? Ako man. Sila ba'y mga ministro ni Kristo? Ako'y nagsasalita na parang isang baliw. Lalo pa ako ay mas maraming pagpapagal, mas maraming pagkabilanggo, nandi mabibilang na bugbog at malimit na mabingit sa kamatayan. So sinasabi dito ni Pablo ang mga bagay na kahirapan, mga infirmities na kanyang naranasan. At ang sabi niya sa talatang 24, sa mga Hudyo ay 5 ulit akong tumanggap ng 40 hagupit kulang ng isa. 3 ulit na ako'y hinampas na mga pamalo. Minsan ako'y pinagbabato. 3 ulit na ako'y nawasakan ng barko. Isang araw at isang gabi ako'y nasa laot. Nasa madalas na paglalakbay. Nasa panganib sa mga ilog. Panganib sa mga magnanakaw. Panganib sa aking mga kababayan. Panganib sa mga hintil. Panganib sa lungsod, panganib sa mga ilang, panganib sa dagat, panganib sa kasama ng mga huwad na kapatid. Sa pagpapagal at hirap, sa mga pagpupuyat, sa gutom at uhaw, madalas walang pagkain giniginaw. Bukod sa mga bagay na nasa labas, ako'y araw-araw na nabibigatan sa lalahanin para sa mga iglesia. So, nais niya na ang iglesia ay tumibay. Nais niya na ang iglesia ay nagkakasama-sama sapagkat ang iglesia ay pag-aari ng Panginoon. Nagdusa ang Panginoon para sa iglesia. Namatay ang Panginoon para sa iglesia. Ang biyaya ng Panginoon ay pinamalas niya para sa iglesia. At siya ay niluwalhati dahilan sa iglesia. O mga minamahal, ganyan ang pagmamalasakit ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, kahit na ganoon si Pablo, hindi nais ng Panginoon na siya ay magmalaki. Sapagkat dito sa
Sumunod na mga talata ay talatang 7. Dito ay isinasaad kung bakit hindi siya dapat na magmalaki at anong paraan ang ibinigay ng Diyos upang hindi siya magmalaki dahil sa mga pangitain na kanyang tinanggap at gayon din sa mga kapahayagang ibinigay ng Diyos sa kanya. Yun lamang siya ay makarating sa langit. Ano yun? Mabilis yun. Mula lupa hanggang sa ikatlo. Wala pang isang segundo. Wala pang kulang pa ng isang segundo. In a moment, in a twinkling of an eye, dinala siya doon ng Panginoon. Ganong kaganda ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Pero hindi dapat ipagmalaki sapagkat ang sabi dito ni Pablo, talatang 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag. Kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. At dahil dito ay nanalangin si Pablo at 3 beses siyang nanalangin. Sabi sa talatang 8, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. So merong lumiligalig kay Pablo na masamang espiritu. Yung isinugo ni Satanas. Ngunit, ano ang sagot ng Panginoon sa kanya? Sabi sa talatang 9, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa mahina. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya sabi niya sa talatang 10, kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait. Minsan nararanasan natin ang mga bagay nito, nilalait tayo dahil sa pananampalataya. Kahirapan, nararanasan natin ito. Pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. O mga minamahal, patuloy tayong lumago sa biyaya. Sagana ang biyaya ng Diyos. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Tayo'y lumago sa biyaya ng Panginoon. At gayon din ang pagka-alam sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang sinabi ni Pedro. Sabi niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun ang nais ni Pablo at ng mga apostol at ng mga mananampalataya na tayo ay lumago sa biyaya at sa kaalaman natin sa Panginoong Jesucristo. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy niyo kami pagpalain, gabayan at tunay na lumakad ayon sa liwanag ng iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.